AC charge mga idol, yung kakarating lang natin na dyan tayo battery. Charge muna natin gamit yung isnat inverter. Kung mapapansin nyo, yung ibang wire ay baklas. Tapos yung ating wire ay 6AWG. Okay lang yung mga idol kasi AC charging naman tayo ngayon. So, sa mga nagtatanong, hindi ko na alam kung sino yon. Basta may nagtanong kung pag nag-AC charge tayo ay kung may ground daw yung unit. So, ngayong video mga idol, tingnan natin real time kung may ground ba yung ating unit pag nagcha-charge. Meron tayong tester dito mga idol. Nakaset na siya ng AC. So, una, tingnan natin yung AC supply ng ating SNAT inverter. Yan. Nakalagay is 233 volts AC na yan mga idol. So, tingnan natin. Ito po yung ating tester. Ito po yung prod. So, tingnan natin kung tama ba yung reading. So, yan, nasaksak na 232 nga, diba? 232, 33 yung ating AC voltage. Yan. So, goods yun mga idol. Tapos, sa iba nagtatanong kasi, diba yung iba, yung sa ating bahay minsan, yung isang linya ay ground lang. So, tingnan natin dito. Yung ating output sa inverter is parehas po yan live. So, ganito ang pag-testing mga idol. Yung isa, hawakan nyo. Wala mang ground dyan o kuryente. Saksak nyo yung isa. So, yung rating natin, 113 volts AC. Ibig sabihin, live po yung isang linya na ito. So, tingnan natin yung isa. Yan, dito naman sa kabila. Meron tayong 114 volts AC. So, live din po yung kabila mga idol. Kaya pagka yung dalawa yung nilagyan natin ng prod, meron tayong voltage na 232 volts AC. Dito sa ating voltage and current protector, may nakalagay po kasi dyan na, kita ba? Neutral tsaka line. So, baliktaran mga idol, kahit alin po dyan pwede ilagay nyo sa linya ng AC line. So, yan. 232 volts. Isang mabilisan mga idol sa ating SNAT inverter. Meron naman yung nakalagay na AC. Yan. Kita ba? AC output. So, yan. AC output mga idol. Itong blue. 10AWG. I mean, number 12. Stranded dyan mga idol. So, dito sa ating AC breaker. 6 amperes. Sa mga nagtatanong, yung 6 amperes mga idol ay sobra pa yon sa ating setup. Kasi iba na po yung setting ng, iba na po yung calculation pagka AC na po yung ating supply. So, yan. Daling breaker, yung pula mga idol, ka-stranded number 12. Input ng ating voltage current protector. Meron tayong hiwalay na pag-setting ito mga idol. Sipatin nyo na lang sa aking mga rails. So, yun. Tapos out. Yung out naman mga idol, yung out, itong pula pala, ayan po yung supply ng voltage and current protector. So, yung blue, yan po yung supply natin papuntang outlet. Ito pong nandito, pumasok sa butas, lumusot lang dyan mga idol at dumiretso na lang ating outlet. Same way na ito mga idol, pagkatapos dito sa voltage and current protector, pupunta na dito sa ating outlet para sa ating mga load dyan mga idol. Yung dilaw, ground po lahat yan, yung dilaw na yan mga idol. So, naka-color coding tayo para hindi masyado nakakalito sa mata pagka binidyo. So, para mas madali tayong makadistinguish ng mga linya. Balik tayo mga idol, na papalayo na tayo. Kung may ground ba yung ating system kapag nag-AC charge. So, yan ang hawakan natin mga idol. Oh, kahit dalawa pa yan. Oh. Hilang. Hindi tayo nag-ground mga idol. So, goods na goods yan mga idol. Ang isa pang pag-check kung may ground, syempre, yung prod na ating tester, naka-AC tayo. Hawakan nyo yung isa. Bawa ito, kung may kuryente, marireading niya naman yan. 113. Tingnan natin. Dito na tayo sa battery. 13 volts. Nakikita niya kahit naka-AC. So, wala naman yung kuryente mga idol. Dito, sa ating body ng
ating snot inverter. Yan. Yung 4.4 volts wala naman yan mga idol. Hindi naman na kuryente 4.4 volts na yan. So ito pa. Yan. 4.4 hindi wala yan mga idol. Mapansin natin sa ating snot inverter, naka AC charge tayo mga idol. Meron pa tayong parang sign niya na nagcha-charge. So mode 1 po yung ating snot inverter 12 volts 1 kilowatt. So yung pinagkaiba po ng mode 1 sa mode 3, na-discuss po natin yan mga idol sa ibang video. So yun lang muna mga idol, lumaba na masyado. Kung nakatulong, palike and share, papalo na din ng aking page. Thank you very much.